Scupper Gaban makikita na nila Luffy. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1138 sa Underworld, kung saan bugbog sarado na si Loki mula sa dalawang Holy Knight, hanggang sa napakomment nga bigla si Loki na kamukhang kamukha daw ni Shamrock si Shanks. Hindi nga daw siya naniniwala na coincidence lang ito. Nung marinig nga ito ni Ganku, bigla niyang binrush off si Loki at sinabing manahimik siya, since hindi naman daw niya business yung patungkol dito. Ang sagot nga lang ni Loki oo, tama nga naman daw si Ganku, pero itong si Shanks daw isang great pirate, samantalang si Shamrock naman daw isang celestial dragon. Sobrang polar opposite nga daw silang dalawa, kaya naman nakaka-curious daw talaga na malaman kung bakit sila magkamuka. At dito ni-reveal na nga ni Shamrock na twin brother nga daw niya si Shanks. At some point nga daw bumalik si Shanks sa Merijoa. Pero hindi nga daw ito nagtagal, dahil mukhang mas napalapit na daw si Shanks sa mundo ng mga tao. Nung marinig nga ni Loki itong explanation na to, mas lalo lang siyang nagalit. Ayaw na ayaw nga daw niya sa dalawang magkapatid na to. Dagdag pa nga ni Loki na once na makawala daw siya sa kadena niya, ipaghihiganti niya daw yung mga kaibigan niyang hayop na pinatay nila Shamrock. Bali sa sinabi ngang to ni Loki, parang napikon si Shamrock, kaya naman gamit nga yung espada niya, bigla niyang pinalabas itong alaga niya. Yes guys, ito nga si Cerberus. Unlike nga sa alam nating Cerberus na dark color, itong alaga nga ni Shamrock light color. Nung makita nga ito ni Loki, gulat na gulat siya. Hindi nga niya ine-expect na makakita ng isang Cerberus. Sinabi naman ni Shamrock na itong Cerberus daw ang mismong espada niya, hanggang sa umatake na nga itong si Shamrock. Gamit nga itong Cerberus, tinraject niya itong atake niya kay Loki. Kasabay nga nito yung pag-alis nila ni Ganku. Gamit naman itong bandage ni Ganku, gumawa nga siya ng similar sa paper plane, kung saan lumipad na sila palayo ni Shamrock. Bali tuloy pa nga rin yung plano nila na i-take over itong Elbaf. At ang susunod na hakbang na nga daw na gagawin nila ngayon yung i-hostage daw yung mga batang giants. Pero para mangyari nga daw ito, kailangan nga daw nila ng isa pang tauhan. Mabalik nga kay Loki, tuluyan na siyang inatake ng Cerberus. Sinigaw nga ni Shamrock na kung sakali daw at makasurvive si Loki sa Cerberus niya, feel free nga daw si Loki na hanapin at kalabanin siya. Sa sumunod na panel naman, nabalik na nga yung scene sa grupo nila Luffy. Balik kausap nga nila ngayon itong mga guard na inatake nila Ganku in recent chapters. Kiniklaim nga ng isang guard na si Shanks daw ang umatake sa kanila. Pero galit ngang sinabi ni Luffy na kilala daw niya si Shanks at alam daw niya na hindi ito magagawa ni Shanks. Kaya naman ang idea nga ni Luffy, baka kamukha lang daw ni Shanks yung may gawa neto sa kanila. So pati nga si Zoro hindi naniniwala sa mga guards na to. Sinabi nga niya nakakaalis lang daw ng Elbaf ni Shanks. Kaya naman imposible nga daw na bumalik ito kaagad para lang atakihin sila. At dito mas pinagdiinan pa nga ni Luffy na malabo daw na gagawa ng ganitong klase si Shanks, since kalmado nga lang daw ito palagi. Nung marinig nga ito ni Nami, napabilib siya sa tiwala ni Luffy kay Shanks. Bali nagbigay nga ng metaphor si Luffy kay Nami na similar daw itong pagtatanggol niya kay Shanks kung sakali man at may marinig din daw siya na hindi maganda kay Belmere, hanggang sa nag-conclude na nga sila na baka kapatid daw ni Shanks yung umatake sa mga guards na to. Nabanggit nga ng isang guard na kung kapatid daw ni Shanks yung umatake sa kanila, dapat na mabait rin daw ito. Nung marinig nga ito ni Luffy, bigla niyang napagtanto na hindi pa daw nakikwento ni Shanks sa kanya yung sarili netong pamilya. Ang alam nga daw niya lumaki si Shanks sa barko ng mga pirata, which is alam naman nating lahat na ito yung Roger Pirates. Bali habang sinasabi nga ito ni Luffy, muli na namang ipinakita itong misteryosong karakter na nakasombrero. At base nga sa lokasyon neto, mukhang papunta na to ngayon kung nasaan itong sila Luffy. Sa sumunod na panel naman, biglang ang napunta yung scene sa grupo nila Franky. Kasama nga si Ripley, pinuntahan pala nila ang Tree of Adam. Bilib na bilib nga itong si Franky
sa nakikita niya. Since ang pagkakaalam daw niya sobrang rare ng kahoy na to. Nabanggit naman ni Ripley na wala daw siyang idea na sikat pala itong puno na to sa ibang lugar. Kaya naman nagkaroon nga ng bold idea si Ripley na baka pwede daw siyang magbenta ng kahoy na to dahil panigurado yayaman daw siya. Bali si Frankie pa nga ang pumigil kay Ripley at sinabing sagrado daw itong Tree of Adam. Hanggang sa may napansin nga si Frankie na nakaukit sa Tree of Adam. Inexplain nga ni Ripley na isa daw itong graffiti. Dinrawing nga daw ito mahabang panahon na ang nakakalipas. Sa tingin nga daw niya mga bata ang nagdrawing neto noon. At dahil sa katandaan naging fossilized na daw itong drawing at hindi na mabura pa. At dito tinanong nga ni Frankie kung kailan daw exactly dinrawing itong mural na to. Ang response nga ni Ripley probably between 800 to 900 years ago daw. Meaning during Void Century daw dinrawing itong mural na to. Nung marinig nga ito ni Frankie gulat na gulat siya. Kaya naman napakaripas nga siya ng takbo at sinabing ipakita daw nila ito kay Robin dahil panigurado daw may excite siya dito. At dito pinagmasdan na ngang maigi ni Frankie itong napakalaking mural. Nagtataka nga siya at bakit itong mga nakaukit daw hindi lang giants. Bagkos parang iba't ibang nilalang daw. Inexplain nga ni Ripley na at some point daw sa history ng mundo nagkaroon ng gera. At kinabibilangan nga daw ito ng hindi lang giants. Bagkos lahat ng lahi sa mundo. Konti nga lang daw ang nakakaalam ng pangyayari na to sa iba't ibang panig ng mundo. Pero nangyari daw talaga ito. Kaya daw niya nabanggit na drawing ito ng mga bata since mukha daw hindi makatotohanan na nangyari itong nasa drawing na to. Na para bang pangarap lang daw ito ng isang bata. Hanggang sa biglangang naputol yung scene dito. At napunta naman sa grupo nila Robin. Dito nga may ibinigay na libro si Saul kay Robin. Ito nga daw yung Harley. Inexplain nga ni Saul na sa libro daw na to nalaman ng mga giants yung patungkol sa Sun God. Dagdag pa nga ni Saul na nakasaad daw sa libro na to na magkakaroon ng 3 wars sa history ng mundo. At yung ikatlong war daw mangyayari pa lang. Kaya naman parang may pagka-prophecy nga daw itong libro na to. At dito binasa na nga ni Robin itong libro na to. Kasabay nga nito yung pagre-reveal ng mural na nakita ni Frankie sa Tree of Adam. Bali sa binabasa ngang libro na to ni Robin in-explain yung 3 wars sa history ng mundo. So para nga siyang nakatula na form. Sa part nga ng mural gaya nga ng nabanggit ko sa spoiler video natin similar nga ito sa nakita natin kay Inel sa cover story niya. Bali maraming ang information sa part na to. Kaya naman idadissect na nga lang natin ang lahat ng ito sa susunod na video natin. Yes guys, sa susunod na video susubukan nga nating i-explain itong nakita ni Frankie pati na itong binasa ni Robin sa Harley book. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. Anyway, ayan na nga yung full chapter 1138 at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!